Kinikilala at tinatanggap po ng mga relihiyong tinataguri ang Kristiyano na ang ating Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia na tinawag ng kanyang mga apostol na Iglesia ni Cristo. Mula po sa kalagayan nito sa pasimula bilang isang munting kawan, sa dako ng mga Hudyo, ang iglesyang ito sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol ay lumago at dumaming lubha sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang nasagupa. Subalit, ano po ang nangyari sa iglesyang ito pagkatapos ng panahon ng mga apostol? Nakapagpatuloy kaya ito sa kanyang dating kalagayan na gaya noong pinangangasiwaan pa ito ni Kristo at ng kanyang mga apostol? Mga kaibigan, ako po ang kapatid na Leonardo C. Pidlawan Jr. Sa ikalawang episode sa special series na ito ng Ang Iglesia ni Cristo, ay muli po nating sangguniin ang Biblia ukol sa Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo at ipinangaral ng mga apostol. Makakasama ko po mamaya ang kapatid na Michael Sandoval upang ilahad po ang mga patotoo ng kasaysayan na may kinalaman sa paksaing ito. Ano po ang ibinabala ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari sa ilan sa mga naging kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Pakinggan po ninyo ang ibinabala ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa kanila na mababasa po natin dito po sa Mateo sa 24, 4 at 11. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." Ang tungkol po rito ay ibinabala rin ng mga apostol sa unang iglesia ni Cristo. Ganito po ang nakasulat dito sa ikalawang Tesalonika sa 2 at 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat hindi darating, kundi dumating muna ang pagtalikod sa pagkakristyano, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak sa kapahamakan. Paano po ba nangyari ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ililigaw, na ang banggit naman po ng mga apostol ay itatalikod ang mga hinirang? Sa Malakias, sa 3 at 7, "Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima." Sa sali naman pong magandang balita Biblia, ang pagkaligaw na binabanggit ay tinumbasan ng pagtalikod. Sa makatwid, ang pagtalikod po ay magaganap sa pamamagitan ng pagtalikod o hindi pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos na itinuro ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Natupad po ba ang ibinabalang ito ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Narito po ang kapatid na Michael para ilahad ang ilang patotoo ng kasaysayan. Salamat kapatid na Leo. Mga kaibigan at mga magulang, ang mga natalang pangyayari po sa kasaysayan ang magbibigay sa atin ng mga kaalaman upang malaman at matiyak natin ang naganap sa Iglesia ni Cristo pagkatapos ng panahon ng mga apostol. Sa aklat na pangkasaysayan na pinamagatang World's Great Events, Volume 2, ay ganito ang ating mababasa. Noong una,
Ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Kristyanismo. Datapwat nakalulungkot na dumating ang panahon ng magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nangunay dalisay na bukal. Ano po ang ilan sa mga lasong aral na hindi naman itinuro ng Panginoon Kristo at ng kanyang mga apostol, subalit ipinasok ng mga bulaang propeta sa iglesia? Makagagawa po tayo ng isang mahabang talaan ng mga lasong aral na nagsimulang lumitaw pagkatapos ng panahon ng mga apostol, mga lasong unti-unting ipinasok sa iglesia at naging sanhi kaya naligaw o natalikod ang tunay na iglesia ni Kristo. Bawat paghiwalay sa mga aral po ng Diyos na itinuturo ni Kristo ay pagtalikod sa pananampalataya. Mga kaibigan, narito po ang ilan lamang sa mga maling aral o doktrina na itinaguyod ng mga humalili sa panahon ng mga apostol. Ang dating pangalang Iglesia ni Kristo ay binago nila sa pamamagitan ni Ignacio ng Antioquia na unang gumamit ng pangalang Katolika upang itawag sa iglesia. Isang malinaw na katibayan ng paghiwalay sa dating doktrina at pagsunod sa hidwang aral. Itinuro rin ni Ignacio na si Kristo ay Diyos. Ito'y salungat sa sinabi mismo ni Kristo na siya ay tao. At ayon sa Diyos, ang tao ay hindi Diyos. Itinuro ang pagsamba sa mga relikya na ito ay tahasang paglabag sa mga kautusan ng Diyos na nakasulat sa Exodo 23:5. Ipinagbawal ang pag-aasawa at ang pagkain ng labangkati o karne. Ito ang binanggit ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1-3 na mga aral ng demonyo na ituturo ng mga tatalikod sa pananampalataya. Ang pagkukumpisal sa pari ay itinuro sa panahon ni Origen. Samantalang sinasabi ng Biblia sa Awit 32:5 na ang kasalanan sa Diyos ay sa Diyos lamang dapat ikumpisal. Itinuro na dapat bautismuhan ng mga sanggol sa panahon ni Ireneo. Gayong labag ito sa aral ni Kristo na ang dapat lamang bautismuhan ay ang pinangaralan ng Ebanghelyo at sumampalataya na hindi magagawa ng isang sanggol. Noong 381 AD ay itinuro ng Konsilyo ng Constantinopla na ang Espiritu Santo ay Diyos, isang maling aral na hindi kailanman itinuro ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang pananalangin para sa patay ay itinuro ni Cirilo ng Jerusalem na isang tahasang pagsalungat sa aral ng Diyos na nakasulat sa Ecclesiastes 9:5-6. Ang di umano ay kawalang kasalanan ni Maria na ina ni Jesus ay itinuro ni Agustin ng Hippo. Sa Biblia, si Jesucristo lamang ang ipinakikilalang tanging tao na hindi nagkasala. Sa panahon din na Agustin, lumitaw ang aral tungkol sa kasalanang orihinal at tiniyak ng Konsilyo ng Cartago 418 AD. Ang kasalanan, ayon sa Biblia, ay ang pagsalangsang o paglabag sa kautusan, hindi minamana. Mga kaibigan at mga magulang, kung ang larawan po ng iglesyang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan pagkatapos ng panahon ng mga apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi po nating walang naganap o nangyaring pagtalikod sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo noong unang siglo. Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan, ano kayang uring iglesia ang masusumpungan pagkatapos ng panahon ng mga apostol? Sangguniin natin ang isa pang aklat na tumatalakay sa kasaysayan ng iglesia, History of the Christian Church. Sa loob ng 50 taon pagkamatay ni Apostol Pablo, ay isang lambong ang nakatabing sa buong iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw. At sa wakas, pagkahawi ng tabing na ito,
120 AD. Sa pamamagitan ng sulat na tinatawag na mga unang ama ng iglesia, ay matatagpuan natin ang isang iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang-iba na sa iglesia sa kapanahunan ni na Apostol Pedro at Pablo. Tulad din ng babala ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol ukol sa pagtalikod sa tunay na pagkakristyano, nagbabala rin sila ukol po sa mangyayari sa iba pang mga alagad o kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 7:15, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat." Tangi po sa mga bulaang propeta o mga ngaral, ipinakilala rin ng Biblia na ang mga asong gubat ay ang masasamang pinuno, na gaya po ng mga hari at emperador na lumalapa ng kanilang biktima. Tulad po ng ating mababasa dito po sa Ezekiel 22 at 27. Ang mga pinuno nila'y parang hayok na asong gubat kung lumapa ng kanilang biktima. Ano po ang gagawin ng binabanggit na mga asong gubat sa ibang mga kaanib sa unang iglesia? Ganito naman po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Mateo sa 24 at 9. "Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan." Kailan din po magsisimulang mahayag ang ibinabalang ito ng ating Panginoong Jesucristo? Si Apostol Pablo ay may pahayag ukol po rito sa Gawa 20 at 29. "Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan." Natupad po ba ang mga babalang ito? Muli po ay narito ang kapatid na Michael. Salamat muli, kapatid na Leo. Mga kaibigan, gaya po ng ibinabala ni Apostol Pablo, ang iglesia po ay sinalakay ng mga asong gubat na sumila at hindi nagpatawad sa kawan. Dapat po nating alalahanin na ang ipinakikilala ng Biblia na mga asong gubat o mga lobong maninila ay hindi po lamang ang mga bulaang propeta, kundi maging ang masasamang pinuno na umusig sa iglesia. Ang mga ito po ay naging kasangkapan din sa pagpatay sa mga alagad ni Kristo na nanindigan sa tunay na pananampalataya at nanghawak sa mga dalisay na aral ng Diyos. Ang katuparan nito ay hindi nawaglit sa mga tala ng kasaysayan gaya ng isinasaad sa Hales Bible Handbook. Domitian, 96 AD. Itinatag ni Domitian ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Maikli, ngunit lubhang malupit. Trajan, 98 to 117 AD. Ang Kristyanismo ay ipinalagay na isang illegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag napagbintangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis. Ang pinakamabagsik simula kay Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo
o kaya'y itinapon sa mababangis na hayop. Decius 249 to 251. Buong tatag na pinasiyahang lipulin ang Kristyanismo. Valerian 253 to 260. Mas mabangis kaysa kay Decius, tinangka niya ang lubos na pagwasak sa Kristyanismo. Maraming lider ang pinatay. Diocletian 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit, ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga kuweba at gubat. Sila ay sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng mga pagpapahirap bunga ng kalupitan. Mga kaibigan at mga magulang, mapapansin po natin na halos kaalinsabay ng pagpasok ng mga maling doktrina sa iglesia ay dinanas ng mga alagad ang bagsik ng pag-uusig na ginawa ng mga emperador Romano. Pag-uusig na hindi lamang naging sanhi upang matakot ang mahihina sa pananampalataya at tanggapin ang maling aral, kundi pumatay sa mga nanindigan sa dalisay na aral ng Ebanghelyo. Sa madilim na bahaging ito ng kasaysayan ng iglesia, ay dapat nating mabatid o malaman na hindi lamang ang lumupig sa iglesia ay ang masasamang pinuno ng pamahalaan, kundi ang mismong kapapahan. Leo I, tinawag ng ilang mananalaysay na unang papa, ipinahayag ang kanyang sarili na Panginoon sa buong iglesia. Itinaguyod ang natatanging pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan ay tiyak na pagtungo sa impyerno. Itinaguyod ang parusang kamatayan ukol sa erehiya. Hindi katakataka na tawagin din ng mga apostol na mga asong gubat ang mga bulaang propeta. Hindi lamang dahil sa naging daan sila ng pagpasok ng mga maling doktrina sa iglesia, kundi sila mismo ang sumalakay at hindi nagpatawad sa kawan. Mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ay tatalakayin namin sa inyo ng kapatid na Leo ang panawagan ng Panginoon Diyos ukol sa dapat nating gawin ngayong nalaman natin ang mga katotohanan ito na inihayag po namin sa inyo. Mga kaibigan at mga magulang, hindi po malulubos o magiging ganap ang pagtalikod sa pananampalataya kung nanatiling buhay ang mga nanindigan sa mga dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit hindi natin kinamulatan o kinagisnan ang unang iglesia ni Kristo na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa pagkakataong ito, kapatid na Leo, alang-alang sa ating mga sumusubaybay, Opo. ano po ba ang ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos para ang mga tao makapanumbalik doon sa tunay na iglesia ni Kristo at sa gayon maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po dito sa Apokalipsis sa 18 at 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayang ko, upang huwag kayong mga ramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot." Sana po mga kaibigan ay napansin po ninyo ang matinding panawagan ng atin pong Panginoon Diyos
sa mga taong kaanib sa naging resulta ng natalikod na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Ang panawagan po ng ating Panginoon Diyos ay magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Bakit po pinalalabas ng Panginoon Diyos doon sa natalikod na iglesia? Sapagkat upang sila'y huwag maramay sa kanilang mga kasalanan at huwag magsitanggap ng kanyang mga salot o ng parusa na ipapataw ng Panginoon Diyos sa kanila. Mga kaibigan, sa susunod na linggo po, sa episode 3, ay ituturo po namin sa inyo sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia kung ano naman po ang Iglesia ni Cristo na lumitaw rito sa bansang Pilipinas. Sino po ang nagtayo nito? Nasa Biblia po ba ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ipinagpaon na rin po ba ng Biblia maging ang petsa ng pagsisimula nito? Abangan po ninyo at yan po ang ating tatalakayin sa susunod na episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. At umaasa po kami na ang ganitong palatuntunan ay nakatutulong sa mga nagsusuri upang maunawaan natin ang kasaysayan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo.